Kung may makita kang piso sa daan, pupulutin mo ba? 2 college student ang nagsabing oo. Pero ayon sa kanila, iyon daw ang naging simula ng pinakakinatatakutan nilang karanasan. Hello guys! Welcome sa bagong episode ng aking segment na pinamagatang Stories Sent at 3 a.m. Meron ulit na nag-send ng letter, horror story nila. Galing ito sa isang college student na si Danis. Okay. Hello po, Direk Luna. Good evening po. Ito po ang kwento namin ng kaibigan ko. Itago niyo na lang po kami sa pangalang Danis at Patricia. Pareho po kaming third year college students noon, pero magkaiba po ang course namin. Si Patricia po ay AB Political Science at ako naman po ay Education. Nagsimula po ito noong July 7, 2024, araw ng linggo. Panggabi po ang klase namin noon at 2 lang ang subject namin. Dahil vacant ang una at ikalawang period namin, napagpasyahan naming manood muna ng movie sa Children's Park na nasa harap ng school namin. Ang usapan namin, hihintayin ko si Patricia sa Children's Park dahil ako ang mas maaga nakakarating sa school. Siya naman ay naghahanda pa at nag-aayos ng dadalhin niyang alak dahil mas masaya raw manood habang umiinom ng kaunti. Dala ko naman ang laptop ko para sa panonoodin naming movie. Ilang oras ko siyang hinintay. Bandang 7:40 p.m. Medyo madilim na noon nang dumating siya. Masayang-masaya niya akong sinalubong at niyakap pa ako. Pagdating niya, sinabi niya agad sa akin, "Danis, bago ang lahat, tikman mo muna yung alak sa tumbler ko." Tinikman ko naman at sinabi ko, "Parang wala ng alak to ah. Puro tubig at coke na lang yata laman nito." Sumagot siya, "Di bili tayo ulit ng coke at kaunting alak kina Kuya Pe. Tara na." Kaya naglakad na kami paakyat ng Children's Park. Maraming entrance ang park na yon. Pwedeng dumaan sa harap, likod o sa pinakataas. Hindi pa kasi masyadong tapos ang park noon at maputik pa ang ibang bahagi. Sabi niya, "Doon tayo sa taas dumaan, ang daming tao doon sa kabila." Pumayag naman ako at pagdating namin sa medyo mataas na bahagi ng park, may napansin si Patricia. "Uy Danis, may piso oh. Sakto pandagdag natin sa bibili natin pagkain mamaya habang nagmo-movie." Tumango lang ako dahil masaya rin akong makakapag-relax kami kahit papaano mula sa stress sa ACADS. Pagkatapos noon, pumunta kami sa tindahan ni Kuya Pe na nasa likod ng paaralan namin. Sa taas kasi ay elementary school at sa likod naman ay puro tindahan. Habang bumibili kami ng pagkain at alak, bigla niyang sinabi sa akin, "Danis, parang ayoko nang manood dito sa school. Tara, lipat tayo ng venue. Yung tayo lang." Sabi ko naman, "Sige, saan?" Sumagot siya, "Sa GBR Resort, dun tayo manood. Malapit lang naman yon kaya naglakad na kami papunta roon." Habang naglalakad kami, napansin kong parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko agad napansin dahil nakafocus ako sa plano naming panonood. Pero maya-maya ay napansin kong panay ang lingon niya sa iba't ibang direksyon. Tinanong ko siya, "Ano bang problema? Bakit parang hindi ka mapakali?" Sumagot siya, "Parang may sumusunod sa atin. Ang bigat ng pakiramdam ko." Sabi ko naman, "Sus, binibiro mo lang ako. Nakakatawa ka talaga." Pero hindi siya sumagot. Tahimik lang siya at mukhang tuliro. Pagdating namin sa resort, nakahanap kami ng pwesto sa seaside. May rock formation sa itaas at may patag na bato sa ibaba kung saan kami umupo. Nang bubuksan ko na sana ang laptop ko, bigla niyang sinabi, "Huwag na tayo manood. Bumalik na lang tayo sa school." Tumango na lang ako dahil napapansin kong hindi talaga siya okay kahit pilit niyang tinatago. Habang pabalik kami, may nakasalubong kaming ilang kaibigan. Maya-maya ay sinabi niya, "Danis, uuwi na kaya ako? Hindi ko na kasi kaya." Sabi ko naman, "Teka lang, ang aga naman yata. Sabi mo 8:30 ka pa uuwi. Hindi pa nga 8:30 eh." Bigla ko naalala ang pisong napulot niya. Sabi ko, "Baka dahil sa piso yan." Makalipas ang ilang minuto, sinabi niya ulit, "Danis, parang may maraming matang nakasunod sa atin." Kinabahan na rin ako. Sabi ko, "Teka lang, layo muna tayo rito. Saan mo gusto pumunta?" Sumagot siya, "Bibili muna ako ng ulam."
Habang bumibili kami, napansin kong hindi niya ginagamit ang pisong napulot niya. Hindi rin siya mapakali. Sabi ko, easy lang. Baka kung ano-ano lang iniisip mo. Pagkatapos noon, nagpasya siyang umupo muna kami sa may port. Habang nag-uusap kami roon, bigla niyang sinabi, Danis, may usok na dumaan sa akin. Tara, umalis na tayo rito. Ang nakakapagtaka, wala namang usok sa port o pier noong oras na yon. Doon na talaga ako nabahan para sa kanya at sinabi ko, baka nga dahil sa piso yan. Patricia, akin na nga. Habang kinukuha ko ang piso mula sa kanyang kamay, tila ayaw niya itong bitawan. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak dito at maya-maya ay siya na rin na nagsabi, ilagay na lang natin sa simbahan. Ang aming simbahan ay nasa itaas lamang ng paaralan katabi ng elementary school. Naglakad kami papunta roon. Kahit malapit na kami, ayaw pa rin niyang bitawan ng piso. Sinabi ko, akin na yan, malapit na tayo. Doon lamang niya ito tuluyang binitawan. Pagkatapos ay inihagis ko ang piso sa loob ng simbahan. Ngunit kahit naiwan na namin ang piso, sinabi niya pa rin, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Uuwi na talaga ako. Sumagot naman ako, sige, ihahatid na kita sa paradahan ng motor. Dito kasi sa aming probinsya, motor ang karaniwang ginagamit sa sasakyan. Hinintay ko muna siya makasakay dahil 9:30 pa naman ng gabi ang bala kong pag-uwi. Habang papalayo ang sinasakyan niyang motor, doon ako nakaramdam ng matinding takot. May nakita akong matandang babae na nakasakay mismo sa likod ni Patricia. Wala itong mga mata. Nakatitig ito sa akin at pagkatapos, ngumiti ito. Sa sobrang takot ko, napalingon na lamang ako sa ibang direksyon. Pagkatapos nun, agad ako nagchat kay Patricia at sinabi ko ang aking nakita. Ang sagot niya sa akin, kaya pala ang bigat ng pakiramdam ko. May multo pala. Kinabukasan, binalikan ko ang piso sa may gate ng simbahan. Ngunit nagulat ako. Ang dating lumang piso na nakita namin ay tila naging bagong-bago. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nakakatuwa pa nga dahil nung June ay pinag-uusapan lang namin na hindi kami naniniwala sa mga paranormal na bagay. Ngunit matapos ang pangyayaring iyon, doon na ako nagsimulang maniwala at hindi pa doon natapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, marami pa kaming nakita at naranasan na hindi namin maipaliwanag. Hindi rin namin ito masabi sa aming mga magulang dahil hindi sila naniniwala sa amin. Pero pagkalipas ng 5 araw, binalikan namin ang piso noong umaga. Ngunit bigla na lamang itong nawala. Hinanap namin ito sa paligid, ngunit tila naglaho na lamang ito nang walang anumang bakas. So yun, dun na nagtatapos yung part 1 ng story ni Danis at Patricia. Actually, sobrang haba niya. Pang podcast ko na siya, hindi na siya pang dito sa TikTok. No? So, anong masasabi nyo guys sa kwento ni Danis and Patricia? Kung kayo ba makapulot kayo ng, or makakita kayo ng piso sa daan, pupulutin nyo ba? Ako, hindi ko alam. Siguro pag naghihirap na talaga ako. Charis. Anyway, parang makakakuha tayo ng idea dito na wag basta-basta tayong pumupulot ng mga bagay na nakikita lang natin sa daan, no? So, ano nga ba ang mangyayari sa part 2, no? Grabe yung nangyari sa kanila, nakapulot lang ng piso. Tapos, kung ano-ano na yung nangyari sa kanila. Sa tingin nyo, ano kaya mangyayari sa kanila sa part 2? Kung gusto nyong marinig ang part 2 nila, comment lang kayo dito para ma-post ko yung part 2. And, kung gusto nyo rin na ma-feature yung mga horror stories ninyo, don't hesitate na mag-email sa akin or mag-PM sa akin sa IG or Messenger. Kasi, pag dito sa TikTok, mahirap din yata kasi parang once na makapag-send ka, hindi ka na makapag-send ulit. So, Luna Holgado sa Facebook. I am that Luna04 sa IG. Anyway guys, thank you sa panonood and see you sa part 2 ng kwento ni Patricia and Danis.